and a purpose to fill. Teach me to serve, teach me to follow, use me to do your will. Lord, let me serve wherever you need me. Make me a vessel through which you can flow. Give me a mission, a place of fulfillment. Lord, where can I be used? Lord, let me serve. Lord, let me follow. Give me a place and a purpose to fill. Teach me to serve. Teach me to follow. Use me to do your will. Ready and willing to give you my talent. Show me the task and I'll serve you today. Give me a passion to work for your glory. Lord, where can I be used? Lord, let me serve. Lord, let me follow. Give me a place and a purpose to fill. Teach me to serve. Teach me to follow. Use me to do your will. Teach me to serve. Teach me to follow. Use me to do your will. Lord, let me serve. Amen. Thank you, Brother Jiboy. Brother Joey, who is one of our full-time nag-aaral po sa Bible School. Praise the Lord for these men, young men, na merong pusong handang maglingkod. Amen. Tapos i-desire, Lord, let me serve. Tayo po tayong lahat. So open our Bibles. Buksan po natin ang Bible, and this is the most important part of our program. Amen. At mangangaral po ng salita ng Diyos. 1 Peter chapter number 1. Boy, I miss preaching here. Amen. Amen. 1 Peter chapter number 1. Ibig sabihin po na mahaba ito kasi na-miss ko po. Wala nang amen. Okay. 1 Peter chapter number 1. Amen. Kayo po ba yung masaya ngayong umaga nito? Amen? Tayo po yung mag-aaral ng salita ng Diyos. Verse number 13 hanggang verse number Revelation. 1 Peter chapter number 1, verse 13 to verse number 21. Basahin po natin ang mga talatang ito ngayong umaga. And tayo po narito para matuto ng salita ng Diyos. Amen? Chapter 1, verse number 13. Babasahin ko po yung verse number 13. Basahin ko po yung verse number 14. Hanggang makarating po tayo sa verse number 21. Wherefore, gird up the loins of your mind, be sober, hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Because it is written, be ye holy, for I am holy. Amen. Verse number 17. And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear. For as much as ye know that you were not believed, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. who verily was
aming binasa. And help us, O God, na ito hindi lamang namin nabasa, kundi ito po kayo, Panginoon, ngayon ay ipaunawa niyo po sa amin at maghamon po sa amin ang paglago bilang Kristiyano. Palawakin niyo po aming pananampalataya so that faith will drive us to apply the Word of God sa aming buhay. Salamat po sa mga bisita. Salamat po sa inyong mga anak. I pray, O God, that you will help your servant this morning, be a blessing and be an encouragement. I-rebuke niyo po kami na inyong salita. Baguhin niyo po aming buhay by teaching us to submit to your word this morning. Di lamang po dito, kundi sa bawat simbahang pinapangaral ang inyong salita, itinataas sa inyong pangalan, kayo po magbabago ng buhay. Kayo po ay maluluwalhati sa programa po namin ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Can you be seated please and thank you for standing. Amen. Hello. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Amen. Kayo po ba'y masaya tayo na sa simbahan ngayong umaga? Amen. I'm always glad to be in the house of God. Isa po sa regular na trabaho po ng pastor ay bumisita, mag-akay ng kaluluwa, magbahagi ng salita ng Diyos, ipaunawa sa mga mananampalataya ang salita ng Diyos. One time, I was out winning souls. Ako po ay nagbabahay-bahay, nag-aakay ng kaluluwa. And I talked to a person one time. Okay? Sana po wala na po magpapalakad-lakad. Just give your divided attention this morning. Amen? But on one soul winning, ay meron po akong taong nakausap. Actually, meron po akong tatay na nakausap. Sabi ko sa kanya, Sir, pag ikaw, soul winner, you always do that, right? Sabi ko, Sir, pag ikaw ba'y namatay, at tayo na tanong na ganitong tanong, sabi ko, Sir, pag ikaw ay namatay, saan mo gusto pumunta? Of course, as a preacher, every time na tayo nagsusoul winning, isa lang naman sa dalawang sagot ang inaasahan nating sagot, di ba? Siyempre, wala namang gusto pumunta sa impyerno. Pero isa yan, siyempre, sa pwede niya isagot. Pag-aralan mo ang Biblia, wala namang purgatorio sa Biblia. So, I'm not expecting him to answer that. Siyempre, majority of us are expecting, sa langit ko gusto pumunta. I was asking this first, sabi ko, Sir, pag ikaw ay namatay, saan mo gusto pumunta? Ano sagot sa akin ng tao? Sa beer house. Hindi na ako nagulat kasi habang kausap ko siya, may hawak siya, hindi ko tinataka. Sabi ko, pumbira. And his answer made me think about sa mindset ng maraming tao sa mundong ginagalaw natin. Alam mo, bro mo, sir, pag namatay ka, saan ko pumunta? Sa beer house. Bakit? Kasi yun laman ang kanyang puso. Yung mindset niya po, siya nabubuhay sa mundong ito. Ang nasa isipan niya na lamang ay, ano kaya ang sunod na alak kong iinumin? Saan kaya ako sunod sa susuka? Diba? Saan kaya ako hospital sunod na isusugod? Alam niyo po, magkakaroon ng tamang direksyon ng ating buhay, depende kung ano yung mindset po natin. At bilang mananampalataya ngayong umaga, you see, we are making important decisions every hour of every day, at ang ating desisyon ay nakabase kung saan nakaset yung ating isipan. And when we got saved, there's one thing na alam ko na dapat ay maitama na ng ating mindset, mga kapatid, and that is, ang desisyon natin ay hindi lamang tayo nagdidesisyon na ang naaapektuhan ay ano yung mangyayari mamaya, saan ko bibilhin ang susunod kong alak, kundi ang desisyon natin ay inaapektuhan na yung ating eternidad. This morning, let me preach a message entitled Living with Eternity in Mind. Living with eternity in mind. Why would a man, bakit ang isang lalaki, piliin mo, I was expecting langit. Siyempre, langit ang eternidad na gusto natin pagugulan. Pero bakit ang isang lalaki sasagot ng pag namatay ka, gusto mo pumunta sa beer house? And whether that is a joke or not, yan ay lumabas dahil ang laman ng puso niya ay puro bisyo at puro alak. Hello? Kaya nga po ngayong umaga, kung tayo ligtas at pag-aaralan natin ang salita ng Diyos, ang Biblia po'y gagabayan po tayo at tutulungan po tayo na itama yung ating pag-iisip that our perspective should be an eternity in mind. Di ba binibiro nila minsan ang mga, don't get offended ha, pero binibiro nila yung ibang mga Chinese, yung mga malaki inchi ko dito. Binibiro nila, Sir, pag ikaw namatay, saan mo gusto pumunta? Sa langit, sa impyerno, sabi ng inche. Ako, pag namatay, gusto ko, ayaw ko sa langit, ayaw ko impyerno, gusto ko gitna. Para punta langit, bili sa akin.
check yata yung operator natin. You see, when we have eternity in mind, our perspective changes. Ang ating pananaw sa buhay ay nagbabago. Amen? At bakit mga tao hindi pinapahalagahan ng simbahan? Dahil ang mindset nila ay paano kikita ng pera. Ang mindset nila ay ilan pa ang liligawan ko. Ang mindset nila ay paano ba ako magiging milyonaryo. Pero ang isang mananampalataya, I'm not saying those decisions, choices are wrong, pero sa isang mananampalataya, our earnest choices must be makaka-apekto sa ating eternidad. Bakit may mga taong nalululun sa bisyo, mga kapatid? It is because they're not thinking ano ba magiging resulta ng bisyo ito sa buhay ko. Hindi nila iniisip ano ba magiging resulta pag ako'y nalulun sa sugal, pag ako'y binaliwala ko ang Diyos sa aking buhay, pag binaliwala ko ang simbahan sa aking buhay, ito mangyayari sa future ng aking family. Why? Ang mindset natin ay napakasarili. But then the Bible is trying to teach us this morning. I was in Taiwan last week, and of course, Filipinos, kahit saan naman, makakatagpo ka ng Pilipino ngayon, di po ba? Filipinos go there, ang mindset nila, kikita ng pera. At sabi ko po ito sa kanila, I know you came here dahil nais yung magtrabaho, kumita ng pera para sa iyong pamilya. Yan ang layunin mo. Pero mayroong mas mataas na layunin ng Diyos, yan ay para makakilala ka kay Kristo bilang tagapagligtas. At para ang pamilya mo'y makilala din si Kristo bilang tagapagligtas. Dahil praise the Lord, maraming mananampalataya po doon, nandun sila para magtrabaho, pero hindi po nagiging sagabal ang trabaho sa simbahan. Why? Na-shift na, napihit na ang pag-iisip, na bagaman ang mindset nila ay kumita ng salapi, ay meron na silang mas mataas na layunin bakit sila naroon para ang buhay nila ay magamit ng Diyos. You see, when we have eternity in mind, as we live on this earth, ay magkakaroon ng ibang direksyon ang buhay po natin. Magkakaroon ng ibang sigasig, magkakaroon ng ibang drive ang ating buhay dahil ang laging nangingibabaw ay yung ating eternidad. You start the book of 1 Peter and you will understand right here. Dito po sa talatang binasa po natin, verse number 13. You got there? Verse number 13 starts off with what word? Ano ba yung salita sa verse number 13? First word? Wherefore. Alright? When you read the word wherefore, ay makikita po natin dito, that word wherefore, ay pinapakita po dito mga kapatid na sa liwanag ng yung wherefore po doon, ay para maging malinaw siya. Brad, turn me up please. Turn me up. Napapaos ako dito. Yung wherefore po ay para maunawaan mo yung mga susunod niya pang sasabihin, kailangan atrasan natin ng konti yung mga sinabi niya na sa verse number 12. And verse number 1 to 12 shows us, pinakita po dito sa verse number 1 to 12, ang mga reminder po sa atin ng ating kaligtasan, ng ating pag-asa dahil si Kristo ay nabuhay na maguli. And now, the Bible is showing us, dahil tayo ay ligtas at naunawaan na natin na tayo pupunta sa langit. By the way, are you saved this morning? Amen? Now understand this. Yung pribilege ng pagiging ligtas, wherefore, kailangan na natin ngayon na maunawaan na mabuhay tayo bilang isang anak ng Diyos. Kaya nga, it is a wherefore. Kinokonek niya. Ito ang kaligtasan natin. Wherefore, ito dapat ang paraan ng ating pamumuhay. And that shifts us to a truth na ang motibo ng pamumuhay natin ay hindi na para yumaman lang, hindi para kumita ng salapi, hindi para sumikat sa sanlibutan, kundi dahil meron tayong hinaharap na eternidad. Amen? Hindi po masama na ang mindset mo ay kumita ng salapi, makapag-invest, makapagpatayo ng bahay. I'm not saying those are all wrong. Alright? But I am saying, huwag mo isi-set aside ang mindset na mayroong eternidad dahil lamang sa mga goal natin dito sa mundo ng pantemporal. Ang problema ng maraming tao po mga kapatid is we get so focused ng temporal na bagay. Tsaka na lang ang Diyos.
kanilang ng simbahan. Many times we invite people and they will be like, hayaan mo, pastor. Di ba? Pag may time. Bakit? Kasi yung mindset nila, busy sila sa maraming temporal na bagay. Pero pag naghihingalo na yan, Diyos ko po, bigla ka nagkakatime. Why not nung tayo merong lakas pa, let us live with eternity in our minds. Amen? Let me give you 3 things this morning na makikita po natin. Ang buhay po natin ay maraming suliranin, maraming pagsubok, maraming pong pagdadaanan sa buhay, but yet it changes when we have eternity in mind. Look at verse number 13. Basahin po natin ang talatang ito. Verse number 13. Wherefore, geared up the loins of your mind. You see, pag pinag-usapan po, when we talk about geared up the loins, ito po ay nagpapatukoy po sa kultura at pananamit ng unang panahon. Okay? That culture of those days, na ang mga lalaki po ay nagsusuot ng parang robe in distinction po sa pananamit ng mga kababaihan. And when it is time for them na makikibaka, magtatrabaho, aani, that robe, yung loins, is sort of a belt. So parang, alright, let's gear up for your loins, ihanda mo na, magtatrabaho na tayo. Pag sundalo, ayusin mo na yung sarili mo, tatakbo tayo, dapat ihanda mo yung sarili mo. That's the essence of this geared up your loins. It is reminding them na let's get to business. Seryosohin na natin to. Okay? Ihanda na natin yung sarili natin sa bagay nito. It essentially means na i-prepare natin ang sarili natin. Maging seryoso na tayo. Maging focus na tayo sa mga mangyayari pa. Kaya sabi niya, geared up the loins of your mind, be sober. Seryosohin na natin to. Harapin na natin ang maayos to. So Paul is serious o Peter is seriously reminding Christians, okay, ligtas ka na. Are you saved, di ba? Let's gear up our loins. Seryosohin na natin to. Let's live with eternity in mind bilang mananampalataya. By the way, huwag na natin biru-biruin lang ang buhay Kristyano. Huwag na natin basta-bastahin na lang. Every time. Ano yung sabi natin kanina sa Sunday School, remember? Incline thine ears. Exert some effort. Hindi ka lalago. May negosyo ka, may trabaho ka, may pag-aaral ka. Hindi ka makakakita ng magandang resulta pag hindi mo sineryoso yung bagay niya. Amen? At hindi makakita ng pagpapalat, maayos sa buhay ng Kristiyano pag hindi natin sineryoso itong bagay nito, living in eternity in mind. Let me give you 3 things this morning. Number 1, my time is 11:06. Time conscious po ako, mga kapatid. Minsan lang colorblind ako sa time. Amen? Look, verse number 13. Hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. When we live with eternity in mind, number 1, we will live in a godly hope. A godly hope. One of my favorite words in the Bible is that word, hope. Hindi ho sigarilyo, mga tatay, ha? Pag pinag-usapan po natin ang pag-asa, hindi dito taga-pag-asa. Pag pinag-usapan natin ang pag-asa, at pinag-usapan natin ang pag-asa sa pananaw ng eternal na bagay, ay napakasarap pag-usapan po niya. Kasi po, ang tao ngayon ay humahanap ng bagong kandidato. Bakit? May pag-asa sila na ito po ang magpapasimento ng aming kalsada. May pag-asa sila na ito si Mayor ang magpapatayo ng basketball court. May pag-asa sila na makakaahon sila sa buhay at magkakaroon sila ng bigas na 20 pesos. May pag-asa. Those are hope. Umaasa tayo eh. But yet, the hope that this world gives always has a losing end. Para ba lagi na lang tayo bigo sa pag-asa inaasahan natin? Pero and we have eternity in mind and we live in a godly hope. Alam po natin, mga kapatid, na ang pag-asang ibibigay ng Diyos kailanman ay hindi tayo bibiguin. Amen? Mga Kristyano dumadaan sa maraming suliranin sa buhay.
Let me tell you something. The best way to do it is live on a godly hope. Amen. Alam niyo bakit maraming kabataan at pag-talk to many young people at a young age, para bang miserable ang buhay, depressed na, gusto na magpatiwakal, wala nang pag-asa sa buhay. But when you see Christians that has a godly hope, eternity in mind, guess what? Makinig, are you listening? Amen? It is an understanding na anuman ang pinagdadaanan mo suliranin bilang mananampalataya, nakakangiti ka. Why? Kasi alam mo, anuman suliranin sa mundong ito, may hangganan. At mayroon pa rin eternidad ng langit na bayan na wala nang suliranin. Look at Titus chapter number 2. Alright, Titus. Thessalonians, Timothy, Titus. Titus chapter number 2. Titus chapter number 2. Titus chapter number 2, verse number 13. Got it? Titus chapter 2, verse number 13. Ang sabi ng Bible, looking for that, what's the word? Blessed hope, mapagpalang pag-asa, and the glorious appearing of our Lord Jesus Christ. So God is trying to teach us, if you are living with eternity in mind, you have that godly hope, pag-asa, dahil merong Diyos. Ang Diyos nga kaya ko iligtas sa hatol ng impyerno. Therefore, merong Diyos na kaya mag-ayos ng buhay ko. Merong Diyos na kaya mag-solve ng aking suliranin. Merong Diyos na kaya magbigay ng mga bagay na imposible sa aking buhay. Why? You have that hope not on any people, not on any riches, hindi sa barkada mo. Tingnan niyo po mga kabataan, mambira. Problema yung aming pamilya, problema nanay tatay ko. Pag ako lang nagkaroon ng asawa, maayos ang buhay ko. So 14 pa lang, magbo-boyfriend na. 15 pa lang, mag-girlfriend na. Why? Ang pag-asa mo na sa bagong relasyon. At nabigo ka na naman. Ano? Kaya bakit ba ang tao pumupunta, pinapasok lahat ng bagay na yan? Kasi naghahanap sila ng pag-asa na aayos ang buhay mo. Hello? Di ba? Many people end up in broken marriages and many people end up in broken relationships, lalong nababaon sa utang ang maliit na problema. Bakit ka ba tumatagay? Bakit ba gusto niya sa beer house pumunta pag siya'y namatay? Pag-asa niya na pambira, eternidad siyang tatagay. Ang pag-asa ng tao, ang pag-asa natin ay nakaasa lamang sa mga bagay material at temporal. Then we have that eternity in mind. Hello? Pag ang pag-asa mo lang nasa pera, you've heard the news a few weeks ago, di ba? Kahit sinong milyonaryong mayaman, pag nasunog ang bahay, wala na. Di ba? Pag ako na, di ba yung people, pag ako lang nagkaroon ng bagong cellphone, talagang, nung bago na cellphone mo, nakita mo, nag-upgrade. Isa na lang talaga. Isang bagong sapatos na lang talaga. Nakita mo yung katabi mo, mas bago na naman. Gusto mo na naman mas bago. Bagong damit na naman. Bagong trabaho na naman. Humahanap ka ng pag-asa na magkakaroon ka ng satisfaction sa buhay. Let me tell you something. This world will never give you real satisfaction in life. Laging bigo ang pag-asa mo kapag wala ang Kristo sa puso. Pag ang pag-asa mo yung mga nasa bagay ng sanlibutan. That's why it is impossible na ilagak ang pag-asa natin sa eternidad habang tayo ay nakatingin sa mga bagay temporal sa mundo ito. Amen? Yung mga, tingnan niyo po. Look, listen. I hope you're listening. Amen? Tingnan niyo po, election is coming up. I've been taught with a principle na ako po ay hindi personal magre-recommenda ng sino mang iboboto mo. Dahil pag nabigo ka sa inendorso ko sa'yo, baka ako pa sisihin mo. Pero why people are just piling up for these candidates and everything? You know why? Umaasa. Naaayos ang buhay. Hello? Yung pag-asa lagi na mayroong kabiguan. The Bible is teaching us if you live with eternity in mind, you have that hope that is godly. Amen? Na ang pag-asa nyo ay makadiyos.
Hindi lang lagi sa temporal na bagay. Di ba? Kaya mga, tingnan niyo po, pag-usapan natin ng salapi, mga kapatid. Alam ko, aantokin kayo pag pasalapi na pinag-usapan. Pero look at this. Umasa tayo na pag ako lang yumaman. Di ba? Mangungutang ako kasi mapapayaran ko din. Mabayaran ko lang yan. Hindi mo lang, gusto madami yung bayarin mo kaysa nababayaran mo. Amen? And it's just a hopeless end. Bakit? Nakakapit ka sa material na bagay. Nasa bandang huli, lahat yan ay mawawala. When you are living in eternity in mind, yung masarap sa Kristiyano na ang pananaw niyang nangunguna ay bagay eternal, may satisfaction ka sa buhay. May contentment. Kung sabi ng Bible, godliness with contentment is great gain. Malaki ang kapakinabangan, malaki ang kapayapaan ng tao na kontento ka sa binibigay ng Diyos. Ang sarap ng tulog mo sa gabi. Kami taong walang contentment. Paano ko kaya mabibiling sapatos na nakita kong tika 40 mil, walang 40 pesos lang ang pera ko? Makatulog ka na mahimbing. Ang pag-asa mo, bagong sapatos. So ikaw ngayon ay hihiram ng pera para makuha mo yung gusto mo. Na nung nakuha mo na, hindi pala maganda ito, dapat yung binili ko. It's just a hopeless end. But when you have eternity in mind, hindi ko man makuha lahat yan. Pero alam ko, pinoprovide ng Diyos yung araw-araw mong pangailangan. At hindi niya ako pababayaan, hindi niya ako pagkukulangin. Masaya ka, mananampalataya. Amen? Amen? Lagi mo nalang kinulit yung nanay-tatay mo, bagong cellphone, bagong iPad. Yenupad nga, problema mo na, iPad pa. You see, but when you live in eternity in mind, you live in a godly hope. Ang pag-asa mo ay hindi nakalagak sa barkada, sa kainuman, sa maling relasyon, sa material na bagay. Ang pag-asa mo ay nakalagak sa Diyos. Amen? When you live with eternity in mind, you will live with a godly hope. Number 2. Alright? Number 2 po tayo. 200 points po ito. Pag-asa na maiksi ang preaching. 1 Peter chapter number 1. I want you to notice verse 14 to verse number 16. Verse 14 to verse number 16. I hope you're still with me. Amen? Verse number 14 is sabi po ng Bible dito as, what's the next 2 words? Say it out loud, everybody. What's the next 2 words? Obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance, but as He which hath called you is what? Holy, so be ye holy in all manner of conversation, because it is written, be ye, what's the word? Holy, for I am holy. Nililinaw ko po. Holy, hindi huli. Okay? Masurelate kami sa church kasi sabi ng Bible, be ye holy, for I am holy. Holy. When you live with eternity in mind, number 1, you live in a godly hope. Number 2, you live in genuine holiness. Holiness. Ang pag-asa po ay minomotivate tayo to live for eternity. Ang kabanalan, holiness, it guides us with that standard ng ating pamumuhay. Alright? Holiness. You see, when we talk about holiness, so ano ba yung holiness? Kasi may mga taong mali ang kaunawaan ng holiness. Yung makala nila yung banat. Mga reliyosong tao, pasok sa simbahan. Paglabas, pasindi nga. Hindi genuine yung kabanalan. Ang kabanalan ay hindi makukuha dahil hindi. Huwag ka magsasalita. Kaya nagagalit sila sa akin pagka nagpapatawa ko sa service. Hindi ka banal, tumatawa ka sa simbahan. No. Holiness is hindi ka makabasag pinggan.
It's not that. Kasi sa bahay, ang dami mo nang nabasag na pinggan eh. Ano ba? Holiness is not, hindi ka pwede tumawa sa simbahan. No, what holiness is? Holiness is the absence of sin or impurity. Alright? Kaya nga sabi ng Bible, be ye holy, for I am holy. When you live with eternity in mind, your goal is maluwalhati mo ang Diyos sa buhay mo. And you will glorify God if you desire to live a holy life. Now listen and listen very well, mga kapatid. Though hindi natin absolutely mape-perfect ang buhay sa mundong ito, pero dapat yun ang goal natin sa atin. So, imposible namang yata hindi ako magkasala. Yes, that is right. Pero meron kang goal na maging malayo sa kasalanan. Amen? Kasi kung tinignan, paano kung magiging holy, nagkakasala? Paano kung hindi magkakasala? Nakayakap ka sa kasalanan. Lagi ka nalang ibote ng alak sa bahay mo. Lagi ka nalang nagmumura. Ang pinanonood mo ay inuudyo kang gumawa ng kasalanan. But when you desire to be holy because God is holy at siya yung gusto mong malagon sa buhay mo, you will aim to live a life na malayo sa tukso ng kasalanan. Amen? Alam niyo po, hindi tayo pupunta sa langit dahil tayo nabubuhay ng mabait. Pero dahil pupunta tayo sa langit, dapat mabuhay tayo ng merong kabaitan at merong kabanalan. Amen? It is such a hypocrisy na sa simbahan. Bawal mapilo dito. Pag-uwi naman pag-uwi mo naman sa bahay, kalalabas mo ba lang dyan, anong tumama sa loto? Kasi hindi nga. Ang lulutong mo naman magmura. Para bang akala natin ang kabanalan ay sa loob lamang ng simbahan? No? Ito'y sa pamumuhay po natin. And when you live with eternity in mind, iniisip mo na ang bawat kilos, pamumuhay mo, dapat nalulugod mo ang Diyos sa iyong buhay. Alam niyo po ba, eternidad, langit, alam niyo po ba sa langit wala ng kasalanan? Sabi naman sa tatay na narinig, yun nga Pastor eh, sa langit wala ng beer, that's why we drink it here. Panuktot talaga ang utak ng mga tao nito. Oh, kinakata nyo na ngayon yun. Look, ang pamumuhay natin dito ay dapat mabuhay tayo ng merong kabanalan. Amen? Ang mundong ito puno ng kasalanan. That's for a fact. Amen? Ang talaga puno ng immoralidad ang mundong ito. Kaya ako nagtataka sa mga magulang na iniiwanan ng gadget ang kanilang mga maliliit na bata nang walang supervision kung anong pinanonood. Dahil ang tao, bitawan mo sa sarili niya yan, babalik yan sa kasalanan. Bakit likas tayong makasalanan? Ang baboy ho, pag yan ay niliguan mo, ninektayan mo pa, nilobsliban mo, binigyan mo ng Amerikana, pinabanguhan mo ng pinakamahal na pabango, binigyan mo ng mamahaling sapatos ang baboy, guess what? Baboy pa rin yan. Babalik pa rin yan sa putikan. Ang tao po, bitawan mo sa sarili dahil tayo likas na makasalanan, babalik tayo sa kasalanan. Pero dahil meron kang Kristo sa puso mo, iyan ang tutulong sa iyo mabuhay ng merong kabanalan. Kaya sabi ng Bible, look at verse number 4. I hope the word of God is clear. Verse number 14, as obedient children, dahil tayo anak ng Diyos, at kung ikaw ay masunuring anak ng Diyos, look at the word, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance. Huwag mo nang i-fashion. Ano ba yung fashion? I-disenyo. Diba? Mga ladies, ano ba ang latest? Fashion. Kami mga lalaki, passion lang po ang alam namin eh. Pero fashion. Fashion ngayon. Maiksing damit. Makapal na pintura sa mukha. Makapal na pintura sa mukha. Kung ano uso, yun ang fashion mo. Nagpabutas ng tenga, pabutas ka rin ng tenga. Nung nawala na yung uso ng pabutas ng tenga, wala na, butas na yung tenga mo. Fashion eh. Kaya sabi ng Bible, kung ikaw ay masunuring anak ng Diyos, huwag mo iayon ang sarili mo sa former dati mong pamumuhay nung hindi ka pangaligtas. Why? Because God is expecting you to live holy. Malayo sa tukso ng kasalanan.
Amen? Bantayan natin ang mga tinitingnan natin sa social media na malayo sa tukso ng kasalanan. Amen? Kaya ang kabataan, my goodness, I'm a pastor, been counseling young people, 14 anyos, ang dumi na ng utak. 13 anyos, hindi ka holding hands na. Kami ni Mrs. Wu talaga, binabaan namin ng bintana yung mga ganyan. Holding young people. Susumbukin na sa nanay mo, hindi bitaw naman. Alam mo naman nila wala eh. Magbaan ko ng bintana yan. Ipang-SSS ka na ba? Kaya mo ba bumili ng bigas? Bakit? Ang dumi na ng utak eh. Kaya nga, napakalaking advantage kung tayo'y masunuring anak ng Diyos as obedient children, pipitawan natin ang sistema ng sanlibutan. Hindi natin kailangan gayahin ang nakikita natin sa sanlibutan kasi anak ka ng Diyos. And God wants you to live a genuine holiness. Genuine, ibig sabihin, hindi lang pakitang tao. Uy, si Pastor. Hey, wala na si Pastor. Mga lalaki, pambira. Hanggang sa bumaba. Nang dumaan na. Alam mo, may nilalabas na abs. Absent naman pala. Genuine, totoo ang kabanalan. Hindi lang tayo pakitang tao. Hindi, ay, Diyos Pastor, tago mo yung... Ipipistahin ko sa bahay. Eh, Diyos Pastor, tago mo yung anak, tago mo yung scarlet, tago mo yung... Ilbos mo yung Bible. Kasi hindi niloko mo, di sarili mo. Hello? When I say holiness, genuine. Ginagawa natin ito para sa Panginoon. Makasalubong ako sa kalisada, pambira. Kristyano, naniniga rin yun. Oh, naniniga rin yun. On fire for the Lord. Pag nakita niyo, andyan sa pastor, tago naman yung sigarilyo sa likod. Uusok naman yung likod niya. Alam mo, yung kabanalan ay hindi para... Forget the idea. Ay, banal niya, plus 10 yan sa langit. That's a total lie of the devil. You live holy because God wants you to be holy. Amen? Kapatid, ayusin natin. Sabi ng Bible, gear up your loins. Seryosohin na natin to. Let's live with eternity in mind. Ang kasuotan mo, nalulugoy ba ang Diyos sa kasuotan mo? Nakakatawang makita na sa loob ng simbahan, mukha kang Kristiyano. But let me tell you something, genuine holiness is dapat sa labas ng simbahan, mukha ka pa rin Kristiyano. Amen? Hindi ko naman sinasabi na mamasada ka ng gym, nakanektay ka. Hindi ko naman sinasabi na nagsiswimming ka, nakanektay ka. Pero alam nila sa kaitsurahan mo, sa pananalita mo. Yun yung sabi ng Bible, 1 Peter. Oh my goodness. 1 Peter, mukhang magtatapos na naman tayo sa number 2. Look at verse number 15. But as He which hath called you is what? Holy, so be ye, what's the word? Holy in all manner of conversation. That conversation talks about the manner of life. Yung behavior mo, kung paano ka mabuhay sa mundong ito, sa iyong pananalita, sa iyong social media, sa mga, ano mo yun, huwag mo itago ang post mo sa mga Kristiyano, kita pa rin yan ng Diyos. Bakit tayo kay Pastor, ha? Nag-inuman tayo, i-hide mo yan. Well, kita naman ng Diyos, sinong niloko natin? In all manner of conversation. Hindi tayo nagpapakabanal para may plus 5 points ka sa langit. Nagpapakabanal tayo na gusto natin na masyari tayo sa Diyos. Amen? Pagdating sa langit, mga tatay, wala nang sabungan. Mahal na mahal ko si Lord. Ibang Lord pala sinasabi mo. Ibang Kristo na pala yung sinasabi mo. Let's live a genuine holiness. Amen. Buhay tayo na mayroong kabanalan in all manner of our conversation. Give me 5 minutes in this last point, number 3. I hate to end on number 2, so tapusin po natin ito. Okay? Number 3. Look at verse number 17. Verse number 17. Number 1,
When you live with eternity in mind, number one, you live in what? Godly hope. Alright? Number two, you live in genuine holiness. Walang pagkukunwaring kabanalan. Amen? Gagawin natin ito para sa Panginoon. When you live in eternity in mind, number three, ito verse number 17, sabi ng Bible. Verse number 17, and if ye call on the Father who without respect of persons judgeth to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear. For as much as ye know that you are not redeemed with corruptible things, as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, Lamb without blemish and without spot. Number three, understanding na tayo ay ligtas, mga kapatid, let us live in good humility. Pagpapakumbaba. Amen? Nauunawaan natin na tayo pupunta sa langit, hindi dahil tayo mabait. Hindi dahil marami kang pera sa bangko. Hindi dahil kilala ka sa kumpanya mo. The world that we live in is living on a system na sinong kilala mo. Tama? Kanino ka nakakonek? Di ba? Kanino ka malakas? Kanino ka nakakapit? Kaya ang yayabang. Tama? Di ba? Nagkakaroon mo tayo ngayon bagay. Di ba? Pero kung inaano yan, kaibigan niya ni Mayor. Huwag mo inaano yan, kasi kaibigan niya nung kapitbahay, nung tito, nung pinsan, nung kapitbahay, nung aso ni Mayor. Masabi lang na may connect. Di ba? Huwag mo inaano yan, kasi yung lolo ng kapitbahay, ng tito, ng pinsan, ng tsuhin, ng kakilala ng friend ko sa Facebook. Yayabang na, ganun pala ang connect. But when you understand na tayo ay nabubuhay sa mundong ito, gawa ng biyaya. Dahil ikaw, kaya ka ligtas, kaya ka pupunta sa langit ay hindi dahil napakabait nating tao. Kundi sabi ng Bible, so verse number 19, sabi ng Bible, because of the precious blood of Christ, gawa ng dugo ni Kristo, kaya ka naligtas. Kaya ka pupunta sa langit. And when you have that, you will live in good humility. Anong pagmamalaki natin sa mundong ito? Bakit ang isang Kristiyano hindi na ang karapatan natin hindi na tayo magpasakop sa salita ng Diyos? Ano yun? Pag napuno na tayo ng yabang, gawa ng mga recognition, diploma, pinadami mo nakabit na diploma sa pader. Yung iba gawa sa recto, yung iba gawa sa... Why? Anong pagmamalaki natin? Kung hindi gawa ng biyaya ng Diyos, mapapahamak tayo punta sa impyerno. It is because of the precious blood of Jesus Christ. And that should push us. Kaya mo ma-enjoy ang langit, hindi dahil mabait ka sa simbahan. Hindi ko ma-enjoy ang langit dahil anak ako ng pastor. Ma-enjoy natin ang langit, gawa ng pag-ibig ng Diyos. And it should push us to a good humility. Meron ka mapagkumbabang puso na magpabago sa salita. Mga ugali na kilap. I've seen it many times. Christians in churches, napunutan na sa akin. Sino ka? Parang sasalita yung noon nila. Sino ka para magsabi sa akin? Sino ka para baguhin ang Panginoon? I'm nobody. Pero ang authority ko po ay galing dito sa nagbago din ang buhay ko. Para baka tingin ng mga tao, pera ka ba? I have no money. But I have the authority of the Word of God. At kailangan natin magpakumbaba para mabago ng Diyos ang ating buhay. Hanggat itinataas natin ang yabang natin, mga kapatid, the Bible says, pride goeth before destruction. Papahamak tayo. Gusto lang natin, minsan, ang gusto lang natin yung basbas ng Diyos. Ang gusto lang natin, Lord, bless niyo po ako. Ilan na po nag-message sa atin doon sa page ng church, nag-house blessing ba kayo? Nagbe-blessing po ba kayo ng business? Yun na i-bless. Para bang sa salitang mababaw, gusto nila swertihin sila gawa ng Diyos. Pero pag sunod naman sa Diyos, ayaw ng maraming tao.
Hello? But if we will understand, lahat ng na-enjoy natin ay gawa ng kabutihan ng Diyos. At ang langit ay ma-enjoy mo gawa ng pag-ibig ng Diyos. Then you live in a good humility. You will learn to incline your... Ba't naman ako mag-exert ng effort magsimba? Kasi kailangan natin magpakumbaba sa Diyos. Ba't ko naman bibitawan ng bisyo ko dahil sabi lang yan? No. Dahil sabi ng salita ng Diyos. Pagpapakumbaba. You hear me pray many times, Panginoon, basagin niyo ang mga sarili nating diskarte sa buhay. Ba't tayo natin pabasag? Pulo tayo ng yabang sa ating sarili. Amen? Praise the Lord, because when I meet with fathers here, mga tatay, pag nag-fellowship po kami ng hapon, if not 1, 2, or 3 fathers, ang kasing edad ko, mas bata sa akin. Most of the fathers here, pambira, mga tatay ko na, mga lolo ko na. Pero nakuupo, nakikinig. Hindi dahil may galing ako magturo sa mga tatay, kundi dahil nagpapakumbaba sa salita ng Diyos. That's what we do. I don't know, maybe half of the adults here are older than me. Pero bakit nakikinig? 80s, pambira. Bakit? Gustong magpabago sa salita ng Diyos. And it will happen if there's good humility. If you have eternity in mind, number 1, you will live in a godly hope. You will live in a genuine holiness. And you will live in a good humility. Kaya nga merong altar. Pagpapakita ng pagpapakumbaba. Panginoon, yung pagluhod, di ba? Pagpapakita ng Panginoon, baguhin niyo po ako. It's not a traditional way. It's a humbling way of showing, Panginoon, gusto ko po magpabago sa inyo. Amen? Kung ikaw mananampalataya, hindi mo pa naranasan lumuhod sa altar, malaki pa ang yabang na kailangan natin basagin sa ating sarili. With eternity in mind, goal natin magpabago tayo sa Diyos. Sa aming mga bisita, the best way to understand what eternity is, maunawaan mo na iisa lamang ang buhay natin sa mundong ibabaw nito. Pag tayo namatay, langit o impyerno lang. At ang paraan para pupunta ka sa langit, tanggapin mo si Kristo bilang ang Panginoon. Ang paraan para pupunta sa impyerno, wala na. Kasi bilang makasalanan, hatol na natin ang impyerno. Pero ang paraan para magkaroon ng katiyakan ng langit, pagpapakumbaba at pag-amin, Panginoon, hindi ko kaya ligtas yung aking sarili. Hindi reliyon, hindi simbahan, hindi mabuting gawa, kundi tanggapin yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pero din, mabuhay po tayo sa mundo ito. Ang pananaw natin ay hindi katulad nung nakausap ko, beer house lang. Ang kasiyahan sa buhay. Ang pananaw dapat natin ay eternal. Langit, malugod ang Diyos. Kasiyahan na merong eternal na kamlan. Mga magulang, ma-provide mo nga ang pangangailangan material ng anak mo dito. Kung hindi mo maipapakilala si Kristo sa Kanya, mapapahamak pa rin niya pupunta sa mundo. Ang kailangan, ang pananaw natin, ang bawat akbang natin, we live with eternity in mind. Tayo po tayong lahat. Ikilang Diyos. Of that my part, I know it is not a comfortable place, but yet, salamat po, binigyan niyo po kami ng puso, handang makinig at matuto po, Panginoon. Panginoon, basagin niyo po ang mga maling pananaw namin sa buhay and help us to live with eternity in our minds and in our hearts po, Panginoon. Kayo ang nais malugod. Eternidad, ang nasa isip po namin ay mga kasama namin ng mga mahal sa buhay. At ang buhay po namin ay maging kalugod-lugod po, Panginoon. So I have a limited time, but I pray, O God, the Word of God penetrate in our hearts this morning. Speak to our hearts, Lord, please, sa pangalan ni Jesus. Amen. Una-una po, meron tayong 15 bisita. Alright, let's find those visitors this morning. Let's talk to them. At kung ikaw ay matagal nang dumadalo, hindi mo patiyak ang langit, nilalapit po sa iyong soul winner. Ibabahagi sa iyo ang simpleng paraan ng Diyos sa kaligtasan. Sige, sama po kayo, visitors. Alright, kung wala na tayong lugar, maybe young people can go outside under the tree. Sige po, let's leave the adults here. Huwag po natin harangan ang mga pintuan, no? Para mamaya sa paglabas ay hindi maging problema. Kung ikaw po'y matagal na dumadalo, hindi mo patiyak ang langit, kailangan mo matiyak. Go with them. Sama po kayo sa kanila. Ibabahagi po sa inyo ang simpleng paraan ng kaligtasan. Pagka-aalis sa gusaling ito na hindi mo patiyak ang langit. Message is simple. Members, Christians, I know you're saved. Are you saved? But then, let's live with eternity in mind. Hindi
lamang yung mga bagay temporal ang pag-ayusin natin. Tingnan natin mga bagay eternal, merong eternal na kabuhan. Nalulugod ang Diyos. Magpakumbaba, magpakabanal, at magkaroon po ng pusong handang magpasako sa salita ng Diyos. Habang tinutugtog kong awiting paanyaya, God spoke to your heart. When I come to the altar, just kneel down. You talk to God. Magkaroon tayo ng pusong handang magpabasa. Magkaroon tayo ng pusong handang magpabago. Mga nanay, are you living with eternity in mind? Talk to God this morning. Amen, amen. I hope lahat po tayo natinapin sa salita ng Diyos ngayong umaga. Amen. Let's live with a perspective ng buhay natin dito ay haharap tayo sa Diyos balang araw at ang buhay natin ay naging kalugod-lugod sa Panginoon. Amen. Don't miss our afternoon service. Again, I want you to be here 4 o'clock. Ladies, we'll have a ladies fellowship. Men, we'll have a soul winning out there. And actually, mag-meeting po kami ng mga area captains, just reminding us of several things. And then, afternoon service po natin 5 o'clock. Alam niyo po, makinig po, listen. Kung ang nandito ngayong umaga, babalik mamayang hapon, I promise you, it will be a big blessing. Amen? So, wala umimini yata. Make sure you be back this afternoon. If you want to stay, you're free to stay. Isa lang problema niyo po, yung lunch niyo. You're free to stay, fellowship with the brethren, and then for 4 o'clock, we'll be here for the fellowship and the Word of God. Amen? Alam niyo po, hindi naman mahalaga ang simbahan. Nakausap ako, sabi niya, Pastor, kahit hindi naman kami nasimba, pwede naman manalangin sa bahay, pwede naman magbasa ng Bible, pwede naman huli. Pero saan ba mas masarap kumain? Mag-isa o may kasama? Di ba? Pwede. Kaya naman, di ba? Kaya, if you are joining us through online, at ikaw miyembro ng simbahan, hindi ka nagsimba, nanood ka lang. Di ba? Nung bata po kami, pag maharap ka sa TV, nanonood ka lang. Nanonood. Pag ang simba, pumunta ka sa bahay. Unless of course, you are providentially hindered, yung mga karamdaman, we understand all those. Pero pag meron kang kakayanan pumunta sa simbahan, pumunta ka. Amen? Amen. Ayaw mo, sabi ko lagi, ayaw mo imbitahan ka sa Christmas party at sisindan ka lang ng link. Invite ka sa birthday party ko, ito yung link, panoorin mo. Ano yung pagkain ko? Manonood ka lang. Masaya ka doon? Hindi. Dapat sa buhay Kristiyano, pahalagahan din po natin ang simbahan. Amen? Make sure you come this afternoon, enjoy the fellowship, let's enjoy the Word of God. Amen? I'll be preaching this afternoon, so make sure, lalo na sila hindi pumunta nung sinabi ko ako mag-preach. I'll be preaching this afternoon, so make sure you come this afternoon. Amen? Let's hear some testimonies, and let's enjoy church. Amen? Let's all stand up, please. Are you happy this morning? Amen? Amen. Every day with Jesus. Ayun nyo ba? Yung parang yun pa huya. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Amen.
Alright? Ayan po now sa babang portion po ng inyong songbook. Okay? Awit po tayo para sa Panginoon. This is your last opportunity this morning. Ready? Sing. Every day with Jesus. It's bigger than the day before. Every day with Jesus. I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm waiting for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. See you on our afternoon fellowship, afternoon soul winning, and afternoon service. Amen. Thank you for coming. Maging tapat tayo sa Panginoon, and you'll really see the benefit of enjoying Christianity. Amen? Tayo po, manalangin na kilang Diyos. Salamat sa umaga ito. Salamat po sa mensaheng nahayag. Salamat po patuloy kumikilos sa aming buhay. Patuloy niyo pong basagin, baguhin ang mga maling pananaw po namin, O Diyos, upang sa buhay po namin, in our manner of conversation, kahit po akong makita, kahit po maluwalhati. Ingatan niyo po mga drivers po namin maghahatid. Salamat po sa kanilang extra effort and service and love. Ingatan niyo po ang bawat sasakyan, mga kasalubong, mga kasabay, papatubayan niyo po. At ganyan din po, Panginoon, ang mga bisitang kinakausap for salvation, or maybe kinakausap for baptism, I pray, magkaroon sila ng puso hanggang sa ulit po, Panginoon, sa inyo. Patawad sa aming mga kasalanan, thank you for our Sunday school teachers, our ushers, our drivers, our traffic attendants po, Panginoon, our musicians and singers na ginamit niyo po ngayong umaga. And I pray, O God, na pangiti po namin kayo sa lahat ng aming accomplishment po, Panginoon. Ibalik niyo kami mamayang hapon for the fellowships, for soul winning, and for the service. And I promise you, God, the glory is all yours. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you po. And magandang umaga po sa bawat isa. We're in this space. Shake hands with one another.